Sunday po sa ating lahat, and welcome to our Sunday service. And I am so glad na nandito po tayo today to worship the Lord. And may napapansin po ba kayo sa paligid nyo? May napapansin po ba? Okay. So our Bible verse for today is found in Proverbs. Maaari niyo pong i-open yung Bible for references. So Proverbs 3 verse 11 to 12, it says, "My child, don't reject the Lord's discipline." Tunay nga, Lord God, na may makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Kami muli ay narito, Panginoon. Dinala mo kami rito, Panginoon, Lord God, para muli, Lord God, ay maranasan, Panginoon, Lord God, ang iyong presensya, Panginoon. Mataas na papuri, Lord God, mataas na pasalamat at pagsamba, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hindi ko makontain ng joy and goodness to God for this great day. So celebrate this faithfulness for 20 years, amen, and counting. Amen po? Amen. Amen. For 20 years, we are still standing here. Ang sabi nga sa awit, ang katatlaan ng Diyos ko at kahit aking ihaya. Lagi
Patuloy na po namin pinupuri at sinasamba sa lugar na ito. Dahil mo lamang ang Diyos at wala na pong iba. At ngayon, ikaw lamang ang aming tataas sa aming kalagitnaan. Maniniwala kami na ang bagay na simulan mo sa amin, at maliit ko kami ang palalagin mo. Huwag mo ipahintulot na isa man sa mga anak mo ay mawala ng pag-asa, magkulang sa kanilang pananampalataya. Na naman ang kanilang kalalagayan sa ngayon, sila po ay patuloy na kumapit sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Dahil ikaw ang Diyos na hindi po nagbabago, Panginoon. Kaya kung meron mang isa, dalawa o ilan pa na naririto ngayon, datihan mang dumadalo o inanyayahan lamang sa anibersaryo nito, ang dalangin ko po, katagpuin mo ang kanyang pangangailangan. Meet every need, my Lord, God, I pray. Ano man, Panginoon, ang bumubulo sa kanilang isipan, bigyan mo sila ng katiwasayan ng pag-iisip. Ano man ang bumabagabag sa kanila, bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Sa lahat po, Panginoon, ang nalulungkot, alitin mo po sila, bigyan mo ng kagalakan ng Diyos na hindi nila kayang ipaliwanag. Again, maraming salamat po muli, O Diyos, sa pagkakinagtakot mo mga anak mo sa lugar na ito. At kami po'y naniniwala na wala pong aksidente sa iyo pong mga plano na ito'y inakda mo, Panginoon. Kaya kapatid kaibigan, kung ikaw ay baguhan lamang sa ganitong uri ng gawain, ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong puso dahil may gagawing malaking bagay ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, hindi ka naiiwanan, hindi ka na pababayaan, nais ka niyang pagtagumpayin at isama sa kanyang parada ng tagumpay. Again, mahal ka ng Diyos. Kahit sa nakikita mong yung sarili, hindi ka karapat, dapat tumanggap ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pangangalaga, ng kanyang proteksyon. Hindi siya nagbabago. He never changed. He loves you just the same. And Father God, we thank you sapagkat tinanggap mo ang aming mga awiting papulit, pasasalamat o Diyos, awiting pagsamba na nakarating sa iyong trono ng habag at awa. At sa pagkakataon po ito, Panginoon, hayaan mo maging bukas ang isipan, ang puso ng bawat isang naririto ngayon para tanggapin naman, Panginoon, ang mensahe mo. Na I hope and believe, my Lord God, makakapagbago sa kanilang mindset, my Lord. Maraming salamat po, Ama. Muli, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba, parangal at pasasalamat sa matamis muling makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Lahat ng umiibig at naniniwala na nakaparangalan sa Diyos ay sinigaw ng malakas na Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Halimbawa, yung maliit na buto o binhi, paglipas ng panahon at ito'y naitanim, ito'y nagiging malaking puno. Halimbawa, isa pa, yung si Jesus ay nangaral at matapos ng mangaral, nakita niya mga tao na naglalakad na yung iba pa uwi kasi wala namang tricycle. So ang sabi niya sa kanyang mga alagad, mahihilo sila habang naglalakad dahil maghapon silang nakabilad sa araw. Ang sabi niya, ano kaya ang pwede natin ipakain sa kanila? To make the long story short, meron nagsuggest, meron po rin isang binatilyo na may dalang 5 tinapay at saka 2 isda na baon niya. Ilang tinapay? Ilang tinapay? 5. Ilang isda? 2. Baon lang ng bata. Ang naroon na nakinig sa sermon ng ating Panginoon, kalalakihan pa lamang ay 5,000. Ilan? 5,000. Hindi pa kasama yung mga babae na mas marami at saka yung mga bata na hihamak na mas marami sa lalaki at saka sa babae adult na. Pinatawag ang bata, kinuha yung 5 tinapay, 2 isda, ibinigay sa Diyos sa nagkatawang tao. Pagkatapos niya ipagpasalamat sa kanyang ama, ang sabi niya, o sige, i-distribute nila. 5 tinapay, 2 isda, pero napakain ang 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae, kaya mga nasa 20,000 mahigit na katao. Nagsimula sa 5 tinapay at 2 isda. Nagsimula sa maliit, naging malaki ang maliit dahil nagpagkatiwala sa ating Diyos. Pero alam niyo ba ang malungkot, marami po ang nawawala ng agad ng pag-asa dahil sa maliit na simula. Dahil maliit yung puhunan maliit ang kita.
So maliit ang negosyo, maliit ang opportunity for growth, maliit ang ministry. Yung iba hindi makakapagsalita sa mga taong wala pang 20. Gusto niya libong agad. Gusto agad malakihan. Dahil pag maliit ang simula, tinabaga nagpaparamdam sa kanila na walang malaking mangyayari, walang dakikang mangyayari sa kanilang buhay kapag ka magsisimula lang sila sa maliit. Nawa sa pag-aaralan po natin sa umaga ngayon na ating anibersaryo ay magsilbing magandang reminder na ang mga maliliit at simpleng simula ay magre-resulta sa mga kamangha-mangha at kahangahangang pagpapala ng Diyos. Are you ready for the blessing? Amen. Are you ready for the abundant increase? Amen. Amen. Parang dumadami na, mga 5 na. Okay, sana dumami. So, 1, 2, 3. Abundant Gusto increase. kayo magpapayangin sa kuta ng kaaway. Sabi natin 1, 2, 3. Abundant increase. Yung talagang magpapatulig sa tenga nitong si Satanas. 1, 2, 3. Abundant increase. Praise God. Get ready for the abundant increase. Tama na yung maliliit. Because we are serving a big God. Okay? Maganda nagsimula tayo sa maliit, pero sa malaki. Kung baga nagsimula tayo sa meow, parang congressman dito sa Dasma, di ba? Meow. Nagsimula tayo sa meow, pero magtatapos tayo sa roar. Yan. Lion. Di ba? Doon po sa Book of Job, chapter 8, verse 7, ito po yung ating text. Kinuha ko po yan actually sa King James Version. Kuya, pakialalayan mo na lang ako. Kuya, napasobra na. Parang closing prayer na tayo na. Yan. Ganito nakasulat sa King James, New King James Version. Listen to this. Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. Bagamat maliit lang ang iyong panimula, ganun pa man ang iyong pagtatapos ay talaga namang saganang-sagana. Ang Job chapter 8 verse 7 po ay isang powerful reminder sa ating lahat na kayang palaguin ng Diyos ang maliit na simula. At may kapangyarihan po siyang ibalik yung mga nawala sa iyo. Maaaring napagnakawan ka na, maaaring nawalan ka ng girlfriend, o ng boyfriend, o ng asawa. Hindi dahil sumakabilang buhay, kung hindi dahil sa sumakabilang bahay. Kayang ibalik ng Lord yung dati at higit pa. Kaya kanyang pagpalain ng higit pa sa iyong inaasahan, sa iyong nai-imagine. Now, itinuturo po sa atin ng verse na ito, 8-7 ng Job, na ang ating pong kasalukuyang situation ay hindi po nagtatakda ng final outcome ng buhay natin. Are you still with me? Amen. Ngayon pa lang sa mga salitang naririnig nyo, dapat nararamdaman nyo na yung hope at yung encouragement na nagmumula po sa Holy Spirit. Duman din po kami sa malalaking alon, malalakas na hampas ng hangin, malalakas na bagyo, pero we remain faithful, my Lord. Salamat na po sa Panginoon sapagkat hindi ka po nagkulang sa amin. At pinatunayan mo, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinadayan. Maraming salamat po sapagkat inihanda mo ang aming mga puso for greater increase, for an abundant increase ng Lord. Excited na po kami, Panginoon. And we are looking forward to what you are going to do in our lives this next couple of days, couple of months, and many years thereafter. Thank you so much, my Father God. At kapatid kaibigan, kung ikaw ay hinigo ng Panginoon, kung ikaw ay patuloy na nananahanan sa iyong lakas, nagtitiwala sa iyong sarili, why don't you put the very words of God in your heart and soul and spirit and mind? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths straight. Magtiwala ka sa Kanya. Your thoughts are not His thoughts. Your ways are not His ways. For as high as the heaven is from the earth, so is His thoughts higher than your thoughts, and His ways higher
than your needs. Kung hirap na hirap ka na sa situation, tila baga ikaw ay nasa dead end na, I challenge you to put your complete trust in God. He will never fail you. He loves you so much, He gave His life for you. He died for you to free you and forgive you from all your sins. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng relationship sa iyo. Gusto ng ating Father God na mapabilang tayo sa Kanya mga anak. And there is so much rejoicing in heaven for one soul that repents. Why don't you give your life to the Lord? Begin to trust Him with all your soul, heart, might. Begin to trust Him wholeheartedly. Kung nais mo isuko ang buhay mo kay Lord, pwede bang pakitaas mo yung kamay right now, please? Thank you, thank you. Maring isuko mo na before, pero nag-wave ka sa faith mo. If you can put your hands up, please. Please, your hands up. Thank you. Now, can I request you to come forward? To come forward. As a sign of humility. Sige. Kung before, nagsuko ka na, pero parang buhay mo, parang wala pa rin pagbabago. Kailangan magkaroon talaga ng change. Kailangan magkaroon na. At sa paglapit nyo ito, gusto sana ipaunawa sa inyo. Dahil hindi ba sa inyo na alam ko na kayo nakatanggap na sa Panginoon. So this will serve as your commitment to the Lord. Now, gusto ko talaga maging serious kayo. Na sa pag-forward nyo ito, you will mark this day, June 21st, 2026, our 20th anniversary, na you are now recommitting all you've got to the Lord. From now on, I will serve you, my Lord. I will serve you. It doesn't matter kung lahat kayo kabataan. Sige, pwede natin tasan natin mga kamay as a sign of surrender to the God, your God. Pero ang habol, hindi ka naman pinilit, kapatid. Hindi ka naman pinilit. Pero pinita na. Sige, kapag taas ang ating mga kamay, let's see the beauty of the Lord. What He has done in your life. And what He is about to do in your life. Be excited about it. Greater things in the sea that will surely amaze you. Awesome is your Lord. Ngayon, hindi pa natatanggap si Jesus ng totohanan. Alam mo yun, alam mo Diyos yun. Be serious na. Sabihin mo ito, sumunod ka sa isang mga panalangin. Diyos na nakapangyarihan sa lahat. Patawarin mo po ako. Isang makasalanan. Salamat sa kapatawaran. Tinatanggap ko ngayon si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang iba. Salamat sa karapatan na tawaging anak ng Diyos. Ikinukomit ko sa iyo ngayon ang aking buong buhay, puso, isip, kaluluwa, lakas, at spirito. Ikaw na lamang ang aking sasambahin sa spirito at katotohanan. Iniaalin ko sa iyo ngayon ang buhay mo ito, gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. At sa mga nagre-recommit ng kanilang buhay sa Lord, mawala yung dating apoy, yung dating init, yung dating sigasig sa paglilingkod. Our God is a God of second chance. Muli natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Don't struggle, don't continue to struggle with Him. Don't continue to wrestle with Him. Obey Him. Follow Him. Sabihin mo ko kanya. Heavenly Father, salamat sa pagkapatawad mo. Salamat sa bagong opportunity
yung binibigay mo sa akin. Salamat sa tao mo. Salamat sa tulong. Tulungan mo akong magbago. Hindi ko kaya kung wala ka. Bigyan mo ako ng tapang para tanggihan ang lahat ng tukso ng kaaway. Maghari ka sa aking puso. Tulungan mo akong maging focus sa pagsunod ko sa iyo. Maraming salamat po. Gamitin mo ako for your glory alone. In Jesus' name, I pray. Amen. Sige, sama niya parents mo. Sama niyo yung nanliligaw sa inyo. Sama mo yung pinanligaw sa tao. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you, man. Ha? Ganda na ganda ko po sila again next month. Ha? Okay, kasi next month ay July na. Thank you so much sa pangakong dagat sa palakpak para sa ating Diyos. Pagkakalooban ng Panginoon ng blessing. Pero ngayon ay handa muna natin ang ating sarili sa pagkakaloob naman sa Panginoon. And right now, gusto ko i-grab itong opportunity na to thank everyone upang pasalamatan ng lahat. Oftentimes, yung growth ng church ay na-attribute sa pastor na nag-handle nito. But I want to tell you na kung gano'n ang mindset nyo ay nagkakamali kayo. I just want to give you an idea kung anong nangyayari dito sa ating church. Okay? So, mamagitan ng pagpasalamat sa mga tao na ginagamit talaga ng Panginoon. Hindi ko lalahatin. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. But I want to focus sa mga leaders na binigay sa atin. Hindi lang sa akin, actually sa atin ng Panginoon upang magamit sa pagtataguyod ng gawain na to. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po tayo aabot ng 20 years. Simula Happy birthday po sa inyo. Again. Mga buhay, inihiram mo, sila Nanay kay Hazel, at kay Ben, Panginoon. Salamat sa pagkatalangan mo ng dakilang purpose sa kanilang buhay. At magamit nila sa Panginoon ang buhay nila, ang time nila, ang lakas nila, just to please you, to serve you and glorify your name. Dapat
Yes, oh God, each and every one, Panginoon God, Lord. Thank you, God, for your goodness and your faithfulness, God, to each and every one, oh God, this morning, Panginoon. At salamat, oh God, sa, Lord, patuloy namin, oh God, na pag-celebrate, Panginoon God, ng aming anniversary, Panginoon, ay maluwalhati ka, Panginoon God, sa lahat ng gawain namin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Shalom. Hardest thing to do, baby. Happy anniversary! Chosen to do Happy because it will make